Hello mga kabayan, mukhang may overhaul na naman tayo. Ito ay 432 D4CB ang makina. Ito ay electronic. Ang nangyari dito ay nailusong sa baha at biglang tumirik. At nung pandarin ulit, ayun, mausok na siya. Maputi yung usok at napakalakas kahit naka-idle lang. At yun, chinek ko naman, tinanggal ko yung air cleaner na ibabad talaga sa tubig at nilinisan ko ang intercooler at punong-puno din ng tubig. At nung matapos kong linisan ay pinaandar ko ulit at ganun pa rin, umuusok ng malakas na maputi kahit naka-ID lang at medyo may knocking na rin. At nang buksan ko ang cover sa harap, at ayan, napaisip tuloy ako at nagtaka kung bakit nagkaroon ng tubig doon sa may crankcase. Kasi ang langis ay malapit nang maging kulay gatas, samantalang ang pinasok lang naman ng tubig ay yung intake manifold at pumasok doon sa piston. Hindi naman buong makina ay naibabad sa tubig. Kayo mga kamekanik, mag-comment kayo kung saan dumaan ang tubig na yan. Sa makakahula ay bibigyan ko ng pabuya. Okay, so baklasin na natin. Ito mga kabayan, bago natin baklasin ang cylinder head, i-timing muna natin ang makina. Na-tap ko na siya. Ito at saka ito. At ganun din sa kabila. At saka sa ilalim. Okay, so hindi ko na bibidyohan kung paano ko ito babaklasin dahil ang punto natin dito ay makita natin kung ano talaga ang sira para hindi humaba ang ating video. At kapag nabuksan ko na ay titingnan natin kung ano ang problema, no, o head gasket nga ba talaga dahil sa pagkakapasok ng tubig dito sa may langis, pagkakahalo. Ayan, parang nalusaw na chocolate ang langis. So kayo na ang maghula-hula kung saan nanggaling ang tubig na pumasok sa crankcase. Ayan mga kabayan, nabaklas ko na ang cylinder head. Ayan. So diretso na tayo, no. Ito yung nakita ko na problema. Ayan. Ito, may gas-gas, no. At nabutas itong banda dito. So ang hinala ko dyan ay naputulan ng piston ring at kumalang siya dito at nabutas ang liner na yan. Okay, so ngayon subukan nating ikutin ang makina. Titingnan natin kung okay lang ba ang sitwasyon ng piston na ito. Okay. Ayan. Ayan, kung makita nyo, hindi siya naka-level, no? Ayan. Sobrang layo niya dito sa gilid o sa taas. So sa palagay nyo mga kabayan, ano kayang nangyari dito? So sa akin, malapit-lapit na nabingkong yung connecting rod nito. At ayan, sobrang layo, oh. Ayan.
So dito sa kabila, yan, itong piston lumagpas sa block. Mas mataas ang piston kaysa sa block. Pero dito, ayan, yung piston ay masyado nang mababa. Ito naman yung ating block. Okay, so ikutin natin ulit para ibalik sa top. Ayan. Dito sa kabila, sa piston number 1, ayan, mas mataas din yung ating piston kaysa sa block. Ganon din sa kabila, mas mataas din ang piston kaysa sa block. Okay, so ito lang yung nag-iisa, itong piston number 3. Ito lang yung hanggang dito lang ang piston. At itong piston number 2 naman ay ito yung nabutas. Ayan, oh. Nabutas ang liner. Napipil mo talaga na talagang malalim yung gasgas. At sigurado tayo na ito ay naputulan ng piston ring at pumalang siya dito. At ang dahilan lang niyan ay napasukan ng tubig ang air cleaner, no? At pumasok dito sa may piston. Ayan na yung nangyari sa kanya. Naputulan ng piston ring at nabingkong yung connecting rod. Hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako kung saan galing ang tubig na yon na pumasok sa crankcase. Kasi ang mga tunay na mekaniko ay mausisa yan pagdating sa overhaul. Iniiwasan kasi namin ang back job. Kaya tuloy ngayon, ang dami ko nang iniisip. Ipapalik test ko ang cylinder head, ipaparepis, at pati block ipapalik test ko na rin. At magpapalit na rin tayo ng bagong liner. Okay, so baklasin natin ang pangilalim para makita natin kung ano ang nangyari sa dalawang butas na ito. Itong dalawa. Ito kabayan, ibinaba natin ang makina, no, dahil nabingkong yung connecting rod. Ngayon titingnan natin ang timing. So ayan, nakatap yung piston number 1 at dito naman sa may marking, ayan, nakatapat naman siya dito sa taas. Ayan. Okay, so pwede na natin itong baklasin. Ito mga kabayan, yep. So ayan, no? Nakikita nyo, baluktot. Kaya hindi siya pantay dahil nabaluktot yung connecting rod. Ayan, ito. Okay, so papalitan natin yan ng connecting rod. Okay, so next video tayo ulit dahil dadalhin pa natin sa machine shop at bibilhin natin lahat ng mga pesa